Mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Nawa po ay patuloy nating nai-enjoy ang kabutihan ng Panginoon sa araw-araw, especially sa panahon na ito na kung saan tayo ay dumaranas ng iba't ibang klaseng karanasan dulot ng pandemic. Pero I hope na tayo po ay patuloy na nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? At nagkakaroon tayo lagi ng excitement sa ating mga puso na kung saan ay makakaniig natin ang Panginoon through our prayer, through our devotion every day, at lalo na po sa pananambahan sa araw ng linggo. Amen po ba? Sige po, tayo po ay dumako na sa panalangin sa umagang ito. Tayo pong lahat ay pumikit. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa dakila mong kabutihan sa aming lahat. Iba't ibang karanasan at iba't ibang mga pagsubok ang aming naranasan sa buong isang linggo. But I believe, Lord God, na nariyan ka lagi. Lagi mo kaming kinakalinga. Nararamdaman namin ang iyong yakap at ang iyong pagmamahal sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po dahil kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at sasamba sa iyo sa umagang ito dahil sa dakila mong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, we pray na kung saan, O God, nasa aming pananambahan, patuloy na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay at sa aming mga pananambahan, Panginoon, sa aming pag-aawitan, maramdaman namin ang presensya mo, O Diyos. At samahan mo kami ng iyong mga anghelis sa kalangitan na sa aming pag-aawitan ay ma-enjoy namin ang presensya mo, Panginoon. Ang dakilang Diyos, amin din pong dalangin na kung saan ang buong team ng aming praise and worship, Lord, we pray na i-anoint niyo po ang bawat isa sa kanila, O God. In a double portion of your anointing sa aming pong mga musician, sa aming worship leader, sa aming mensahero, Panginoon, na maghahatid sa amin ng mabuting balita na nagbubuhat sa iyo, O God. Dalangin ko ang iyong pagkilos sa bawat isa sa kanila, na naroon ang iyong pangunguna, Panginoon, naroon ang iyong basbas, at naroon ang kapangyarihan ng iyong salita na dadaloy at maririnig ng bawat iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We pray, Lord, na sa bawat kanya-kanyang mga tahanan, naroon ang pagkilos mo, O Diyos. Samahan niyo kami sa aming pananambahan sa araw na ito, Lord God. Tinitiwala po namin sa iyo ang tagumpay ng gawain ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At walang anumang magagawa ang kilos ng kaaway sa aming pananambahan in Jesus' mighty name, sa network, sa power ng kuryente, Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang mag-take control sa lahat ng ito, Panginoon, upang matagumpay po naming maranasan ang presensya mo sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Sa gitna ng problema, tuloy ang awit, tuloy ang papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli po natin awitan, patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's clap our hands. Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating inauupuan at patuloy po nating sambahin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Alam niyo po, anuman ang pinagdadaanan natin sa ating buhay, tuloy pa rin po ang awit dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen po ba? Pwede po ba natin tapikin ang ating katabi at sabihin mo, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, sige po, kausapin natin ang katabi natin. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, sabihin mo sa kanya, tuloy ang awit dahil mabuti ang Diyos. Sige po, sabihin natin.
Amen. At sa oras na ito, sa umagang ito, ay patuloy nating sambahin at purihin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Hallelujah! Umihit ang hangin, pinilit na ako ay ito na. Binalot na dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Amen. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang hubang. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Lasing bumuhos ang ulan, bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihit ang hangin, pinilit na ako ay ito na. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Amen, yes Lord. Mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang pisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba. Come on church, let's sing to God. Tuloy ang awit, hallelujah. Tuloy ang sigaw ng aking puso nagtagumpay. Yes Lord, pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang hubang. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutiyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Sabihin natin sa Lord, tuloy ang awit, tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang yes Lord, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang hubay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi matutiyo. Tuloy ang awit para sa'yo. Let's sing to God.
Sumigaw tayo sa galak sa Panginoon. Amen. Dahil siya ay mabuti na Diyos. Hallelujah. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Nasingtugan, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Kasi wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Nasingtugan, wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin. Sa pinakamalakas na tinig, sumigaw, sumigaw sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw, hey, sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, yeah, hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. We praise your name, O God. Hallelujah, Jesus. We worship your name, O God. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon, at pinupuri dahil ikaw po ang gantimpala namin sa buhay na ito, Diyos. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang dahilan kung bakit namin mga ginagawa naming paglilingkod, Panginoon. Kung bakit kami nakatayo sa kabila ng aming mga pinagdadaanan. Dahil ikaw po, O Diyos, ang aming lakas. Ikaw ang gantimpala. Hanggat nandito ka sa tabi namin, sa puso namin, hindi po kami mawawala ng loob, Panginoon. Sa umaga pong ito, mga kapatid, patuloy nating sambahin ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, sa oras na ito, patuloy at patuloy mong sambahin ang Diyos dahil siya ang gantimpala natin sa buhay na ito. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Ang tangi kong mithiin, ikaw ay malugod.
buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. We worship your name, God. Marami mang hadlang, marami mang hadlang sa aking pagsunod, at kadalas ay nagbabago. Yes, hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mitis, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw ang gantimpala namin, Panginoon, sa buhay na ito. Lubusan ang kinig, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubok, yes Lord, ibigay sa iyo ang pinakamait. Buong kagalakan, buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Ibukas natin ating bibig, purihin natin ang Diyos. Come on, church, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Purihin ka, Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sige po, sambahin natin ang Diyos na buhay. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta purihin natin ang Diyos na buhay. Come on, church, let's lift our hands and let's sing buong kagalakan, Panginoon. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man,
nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano man danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. We worship your name, O God. Lilingkuran.
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Let's give God the honor and glory. Pasalamatan po natin ang Diyos na nagsasustain ng lakas natin. Ang Diyos na sumasagot sa mga panalangin. Ang Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos na Hari ng mga hari. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah! Oh, we worship your name, God. We worship your name, Lord. We thank you, Lord. We thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Wala kang katulad na Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tumutugon sa pangangailangan ng aming mga puso. Ikaw ang nakakaalam, O Diyos, ng aming mga struggles. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy namin ibinibigay sa iyo ang aming mga puso. Patuloy namin sinusurrender, Lord God, lahat ng aming alalahanin sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, hawak mo ang bukas. You are the beginning and the end, Jesus. You are the Alpha and the Omega. It is an encouragement for us, Lord, na alam namin na ikaw ay nandun na sa dulo. At alam namin ang dulo ay tagumpay dahil kasama ka namin, Panginoon. Lord, salamat po. Maging sa iyong salita na aming maririnig sa umagang ito. Hayaan niyo po ng aming mga puso ay bukas na tanggapin ang iyong salita. At patuloy, Lord God, na ayusin ito ang aming buhay. Ayusin ito ang aming mga puso, Panginoon. At napuno kami ng pasasalamat sa umagang ito dahil ikaw ang Diyos na nangungusap, ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin si Lord. Binalot ng dilim.
Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po ang ating mga buhay-buhay? Hallelujah! Minsan pa ay magdadala sa inyo ng salita ng Diyos ang inyong lingkod. At nawa ay ito ay magkaroon ng panibagong sigla, panibagong inspirasyon sa ating buhay spiritual. Okay? Lahat ba tayo ay nagre-rejoice sa Panginoon? Lahat ba tayo ay okay ang buhay? Okay, I don't know kung totoo na lagi tayong okay. I'm sure marami sa atin ang dumaranas na dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Okay? Congratulations sapagkat sa mga pagsubok tayo, pinapatibay ng Panginoon sa ating relasyon sa Kanya, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod. Sino ang magsasabing Amen? Amen? Glory to God. Hallelujah. Kailangan natin yung mga ganito. Walang Kristiyano na walang pagsubok sa buhay. Maging ang mga hindi Kristiyano. Kaya't kailangan ng isang tao ang salita ng Diyos sapagkat yun nga, daran tayo sa iba't ibang mga pagsubok, mga kapatid, kung kaya't kailangan natin ang pampalakas ng loob, pampalakas ng pananampalataya, at higit sa lahat, lalo nating makilala ang ating Panginoong Diyos na siyang magdadala sa atin ng tagumpay. Amen? Glory to God. Katulad nga ni Apostol Pablo, kung atin siyang kakamustahin, kamusta kaya ang kanyang buhay spiritual? Okay, nice kung bumasa, tingnan ninyo kung okay na okay ba ang karanasan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 6, 4-5. Basahin po natin, sabi niya, "But in all things, approving ourselves as ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities," ang ibig sabihin yung mga pangangailangan na kung minsan ay wala siya ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng mga material na bagay, necessities. In distress, nakakaranas siya ng distress. In stripes, mga hagupit, sapagkat maraming mga kalaban sa pananampalataya ang mga Kristiyano nung time na yon. Okay? At sabi niya, in stripes, in imprisonments, hallelujah, ilan sa atin na nabilanggo dahil sa pangaral ng Ebanghelyo. Meron po, pero sa Pilipinas, wala pa akong narinig. Okay? In tumults, yung kaguluhan, okay? Yung paghihimagsik ng mga tao laban sa salita ng Diyos. Okay? In labors, in watchings, alam niyo yung watchings, yung pagpupuyat dahil sa paglilingkod sa Panginoon. In fastings, hallelujah. Okay, ito ang isang trabaho ng Kristiyano na hindi madali. Fastings. Pero kailangan po natin to upang tayo ay lalong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Amen po? Hallelujah. So, I believe, kung tatanungin siya, kamusta ang kanyang pananampalataya, naniniwala akong, sa kanyang sinabi dito sa talatang ito, hindi laging payapa, hindi laging okay ang buhay niya. Okay? Pero I believe, ang sasagot niya ay tuloy ang awit. Hallelujah. At ito po ang ating pag-uusapan sa oras na ito, mga kapatid. Tuloy po ang awit. Amen po? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Purihin natin ating buhay na Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Especially, mga kapatid, ang tagumpay. Salamat po aming Diyos. Pinupuri ka namin sa oras na ito, Panginoong Jesus, na tumawag sa amin mula sa kadiliman, nagbigay sa amin ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, sa mga tahakin na inihanda nyo para sa amin. Panginoon, aming tinitiwala sa inyo sapagkat alam namin na kami ay darating o
lalakad, Panginoon, makakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, sa pananampalataya. Subalit alam namin, Panginoon, na ang aming buhay ay hawak ninyo at naniniwala po kami, Panginoon, kung kami mananatili sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa inyo, Panginoon, ay merong tagumpay kaming mararanasan sa aming buhay espiritual. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, dalangin namin sa oras na ito. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at mangusap po kayo sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Tuloy po ang awit. Hallelujah. Basahin po natin ang Philippians chapter 3. Hallelujah. Okay. Philippians chapter 3, 1 to 15. Hihimayin po natin to ng hindi masyadong malalim. Pero para sa akin, mga kapatid, nung pinag-aralan ko ito, I believe na katulong sa aking personal na spiritual life. Kaya tingnan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, ito ay personal niyang buhay, mga kapatid, na makakapulot tayo ng maraming magandang bagay upang maunawaan natin lalo ang buhay Kristiyano. Hallelujah. Okay, sabi niya again sa Philippians 3, 1 to 15, ito yung final exhortation and reminders as an apostle of Christ. Okay? Sabi niya, finally, brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is not trouble to me and is safe for you. Okay? Itong lagi kong pinapaulit-ulit sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi mahirap sa akin, pero para sa inyo, ito po ay pakinabang. Amen? Now, sabi niya, rejoice in the Lord always. Ito ang kanyang pambungad na salita, mga kapatid. Rejoice. Hallelujah. Sapagkat nung sinulat niya ito, ay nasa loob siya ng bilangguan. Pero ang bilangguan ay hindi naging sagabal o tanikala sa salita ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Amen? Patuloy siya nagre-rejoice doon sa kulungan, may taliman ng paa niya o kamay, mga kapatid, ay siya ay nagre-rejoice, nakakaranas ng kapayapaan at kagalakan. Amen. Kung tayo po ay naroon sa paglilingkod sa Panginoon, I believe, ito po ang ating mararanasan na nais niyang maranasan ng bawat isa sapagkat sabi niya, rejoice in the Lord always. Hallelujah. So mga kapatid, patuloy niya sinabi, for we are the circumcision. Hallelujah. We are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Paliwanag ko po sandali ito. Kung ano ang ibig niya sabihin, for we are the circumcision. Siya po ay isang Hudyo, isang Israelita mula sa angkan ni Abraham na inutusan ng Diyos na magpatuli. Tanda ng tipan ng Diyos sa kanyang lahi. Lahi po ang pinag-uusapan dito at ang turing nila sa kanilang sarili, ito po ang tanda ng tipan ng Diyos mula kay Abraham hanggang sa lahat ng lahi nila, especially ng mga lalaki, meron po silang tinatawag na circumcision, sa Tagalog ay pagtutuli. Isang bagay na ipinagmamalaki ng mga Israelita, hallelujah, sapagkat ang tunay na Diyos na lumanglang ng langit at lupa ay nakipagtipan sa kanilang amang Abraham. Hallelujah. Isang bagay na talagang malaking bagay sa kanila na sila ay nakakilala, tinawag ng tunay na Diyos. Hallelujah. Na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya very confident sila, mga kapatid, na mayroon silang tunay na relihiyon, mayroon silang
tunay na Diyos na makapangyarihan na nagtatanggol sa kanila. Hallelujah, na nagbuo ng bayan ng Israel, mga kapatid. At sila nga ang may dala ng tanda na ang tunay na Diyos ay pumili sa kanila at inayos ang kanilang mga buhay. Praise God. So, we are the circumcision who worship by the Spirit. Now, hindi sila ang mga Israelita na pangkaraniwang Israelita. Ang sabi niyan ni Apostol Pablo, we worship by the Spirit of God. Dahil nakakilala na sila sa Panginoong Jesus, okay, so iba na ang takbo ng kanilang pag-iisip at iba na ang kanilang takbo ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Sila po ay ginagabayanan ng Banal na Espiritu. Hindi na sila sariling sikap ayon sa kautusan, mga kapatid, kundi ayon sa pagkilos ng Banal na Espiritu. At sabi niya, we worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Yung confidence in the flesh, mga kapatid, yun yung sinasabi niyang tuli na kanilang pinagmamalaki at ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses, okay? And then, ito ang kanilang batayan ng pananampalataya. Ang kautusan. Alright, so ito ang kanilang confidence. Dahil sila ay may Diyos, mayroong kautusan, mga kapatid, pero sabi ni Apostol Pablo, hindi yun ang confidence namin, kundi ang Diyos na nagligtas sa kanila, ang Panginoong Jesus na sumalba at nagbigay ng buhay sa kanilang espiritual na buhay, na ngayon ay nagibanan ng pananaw nila sa buhay, mga kapatid, at ngayon ay nasa tamang landas na sila, nakatitiyak ng kaligtasan, hindi dahil sa kanilang kakayanan, kundi dahil sa biyaya ng ating Diyos. Amen po. Hallelujah. Pangalawa, tingnan po natin yung tinatawag na His credentials and achievements. Okay? Sabi niya ay we have no confidence in ourselves. Bakit po? Although sabi niya, we have a great credentials and achievements. Pakinggan po natin ang sabi niya. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Amen? Mas higit ang aking pinangahawakang credential, mga kapatid. Sabi niya, kung meron kayong maaaring ipagmalaki, lalo na ako. Sabi niya, at tingnan natin ang kanya sinabi. Una, he was circumcised on the 8th day. Ang mga Israelita ay tinutuli pagkasilang after 8 days ay dadalhin sila sa temple at doon ay tutuliin sila. Okay? Circumcised on the 8th day, yun nga ang tatak ng kanyang pagiging Israelita, genuine, mga kapatid, circumcised, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. Bawat Israelita ay alam nila kung saan tribu sila galing at yun ay ipinagmamalaki nila sapagkat sila ay authentic na lahi ni Israel from the tribe of Benjamin. A Hebrew of Hebrews. Mga kapatid, tinawag sila mga Hebreyo, hallelujah, at sabi niya, usapang lahi bilang Hebreyo, ako ay original na Hebreyo. Now, as to the law, a Pharisee. Siya po ay isang Pariseyo. Patungkol sa kautusan, sabi niya, ako ay isang Pariseyo. Okay? Pag sinabing Pariseyo, magaling memorize ang kautusan, magaling ang meron silang matinding credential, mataas ang leeg nila sapagkat tinitingala sila ng mga tao sa kanilang pagiging guro ng kautusan. A Pharisee.
Now, as to the zeal, a persecutor of the church. Sa pagiging mainit sa pananampalataya, mga kapatid, ako ay naging taga-usig ng iglesia. Amen po? Alam po natin lahat kung saan siya nanggaling. Hindi po siya original Christian. Siya ay masugid na taga-sunod ng kautusan ni Moses at siya isang Pariseo, okay, a religious teacher of the law. And then sabi niya, as to righteousness under the law, blameless. Hallelujah. As to righteousness under the law, sa pagiging matuwid, sa pagsunod sa kautusan, ako ay walang kapintasan. Blameless. Ibig sabihin, on the dot, mga kapatid, siya ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Hindi siya pangkaraniwang Pariseo na mapagpaimbabaw. Siya po ay seryoso sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pinaniniwalaan, mga kapatid. Seryoso, kaya siya ay naging church persecutor. Mga Christians persecutor. Hallelujah. Alam nating lahat yun, mga kapatid. Okay? Siya po ay blameless pag-usapang relihiyon. Kamusta po ang ating mga credentials, mga kapatid? Hallelujah. Alam nyo, nung nakaraan lang mga linggo, ay meron kaming pinilapan na galing sa ating gobyerno patungkol sa mga Kristiyano na gusto magpagamit sa Panginoon. Ito po ay tinatawag na OPARA. Okay? Nakita ko doon sa mga pinilapan nilang mga application, mga kapatid, kasi tatanong doon kung ano ang credentials mo. Meron doon, of course, graduate ng bachelor, iba-iba. Mayroong iba na mayroong mga masterals, at yung iba ay mayroong mga PhD degree, mga kapatid, at yung iba ay hindi lamang isa, kundi 2, 3, talagang nakakalula, mga kapatid. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Bagamat wala akong mga credentials, ay ginamit pa rin ako ng Panginoon. Wala po akong aral. Hallelujah. So, mga kapatid, ay wala po akong maipagmamalaki compared sa ibang may mga credentials, lalo na si Apostol Pablo. Hallelujah, napakalayo. Plus, siya pa ay talagang tinawag ng Diyos directly, kinausap ng Diyos, at binigyan ng ministeryo. Malayong malayo po tayo kay Apostol Pablo. Pero mga kapatid, I believe na ito ay sinasabi niya upang ma-encourage tayo sa, especially doon sa pangatlo natin pag-uusapan, mga kapatid, his expressions of humility. Sinabi niya lahat, mga kapatid, ng kanyang credentials, but now, listen to this. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Hallelujah. Sapagkat kung naroon, ipinagmamalaki mo ang mga credentials mo, ang pinag-aralan mo, naririnig natin minsan, huwag kang hara-hara dyan, di mo kilala. Okay? Ako ay abogado, ako ay engineer, ako ay ganito. Merong mga ipinagmamalaki, mga kapatid. At ang mga tao may pinagmamalaki ay talagang iba ang feeling ng mga ganon tao. Subalit si Apostol Pablo, bagamat sinabi niya ang kanyang mga credentials noong panahon na yun, number 1 siya, pero ang sabi niya, again, but whatever gain I had, kung ano man meron akong pwedeng ipagmalaki, I counted as loss. Okay? Binilang ko yung walang kwenta, mga kapatid. Bakit? For the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Ang sabi niya, because of the surpassing worth.
napakahalagang bagay, napakalaking bagay mga kapatid, na makilala ang Panginoong Jesus at sabi niya, si Jesus ay aking Panginoon. Glory to God. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Sa ibang translation, as dung, dumi, mga kapatid. For His sake, for the sake of Christ, I have suffered loss of all things. I count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in Him. Hallelujah. Si Pablo ang nakakaintindi ng malalim niyang ibig sabihin sa talatang ito. Pero kung aking uunawain mga kapatid, ganito ang aking pagkaintindi. Sabi niya, for His sake I have suffered loss. Bakit? But He suffered loss, okay, for the sake of Christ, mga kapatid. Kasi pag lumapit ka sa Panginoong Jesus at meron kang mga ipinagmamalaki, hindi mo maaaring makilala ang Panginoon. Hallelujah. Habang nakikilala mo ang Panginoon, lalo kang lumiliit, mga kapatid. Yun ang karanasan ni Apostol Pablo. Lalo kang walang maaaring pagmalaki pag nakilala mo, naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa iyong buhay, ay manglilit ka sapagkat bagamat kahit kita ng mga tao na ikaw ay nagpapagaling, ikaw ay napakagaling mo mangaral, mga kapatid, pero hindi yun sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang karunungan, mga kapatid. Alam niya na itong lahat ng itong kakayanan na kanyang ginawa ay galing sa Panginoong Hesukristo. Galing sa Diyos, galing sa banal na Espiritu na kumikilos sa kanyang buhay. Hallelujah. Yun po ang paniwala ko. Habang nararanasan mo ang Diyos, habang lumiliit ka at lumalaki ang Panginoong Jesus sa iyong buhay at yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi mo na mapagmamalaki, hindi ka naman maaari makipag-away sa iyong kapitbahay, doon sa mga, na-encounter mo na hindi mo nagugustuhan. Okay? Mas lalo kang liliit, mga kapatid. Hayaan mo silang lumaki sa kanilang kaparaanan, pero mga kapatid, ang nagtataas sa atin ay ang Diyos. Ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Pero sa ganang kanyang sarili, mga kapatid, lahat ng kanyang credentials, sabi, in order that I may gain Christ and be found in Him, and having a righteousness of my own that comes from the law, but that which come from the faith in Christ, okay, the righteousness from God that depends on faith. Hallelujah. But that which comes through faith in Christ, I have a righteousness, sabi niya, hindi galing sa kautusan, hindi dahil sa pagsunod ko sa kautusan, but now, okay, but that which comes through faith in Christ. Okay, I can say I am a righteous man, not because of me or what I have done, mga kapatid, but of that which comes through faith in Christ. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. The righteousness from God that depends on faith. Righteousness from God. Not from me, not from us, mga kapatid. Ang ating katuwiran, ating kabanalan, mga kapatid, ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Panginoong Jesucristo. At dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Walang hindi matuwid na papasok sa Diyos. Lahat lamang na matuwid ang tatanggapin ng Diyos. Pero katuwiran, kabanalan na hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Amen? So yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Marami siyang achievements, mga kapatid, nung siya ay tinawag ng Panginoon.
But yet, mga kapatid, hindi daw galing sa kanya, kanyang karunungan at kalakasan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pananampalataya, at dahil dito ay malalim ang kanyang relasyon, kaalaman, experience sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Pananampalatayang galing sa Diyos. So, tingnan po natin. Okay? Pang-apat, his longings and desires. After all those things, mga kapatid, na tinawag siya ng Diyos at maraming naranasan siyang himala na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! Ito ngayon ang kahuli-huli niyang naisin, desire ng kanyang puso. Sabi niya, that I may know Him. Nariyan ba tayo? That I may know Him and the power of His resurrection. What was His longings and desire? Number one, that I may know Him. That I may know Christ. At the end of His life, His ministry, mga kapatid, sabagat at this point ay malapit na siyang kunin ng Panginoon. And yet, ang kanyang declaration, that I may know Him, that I may know Christ. Hallelujah! Alam niya na hindi natin kayang kilalanin, arukin kung sino ang Panginoong Jesus sa pamagitan lang ng patuloy na pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Patuloy natin siyang unti-unti na makikilala. That I may know Him, this is His desire, and the power of His resurrection. The resurrection power, mga kapatid. Ito po ang banal na Espiritu. Natandaan niyo po, ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit nung siya ay nabuhay na maguli. Ito daw ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At nung umakyat siya, ang sabi niya, isusugo ko ang banal na Espiritu. At doon sa Acts chapter 2, sa upper room, ay naranasan nila ang pagdating ng resurrection power, the Holy Spirit. And you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. Acts 1:8. Amen po? Hallelujah. So, sabi niya that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings. Okay? Kailangan niya ang resurrection power. Okay? Dahil, sabi niya, I want to share His sufferings and becoming like Him in His death. Hallelujah. Hallelujah. Gaano kalalim yun? Okay, and may share His sufferings and becoming like Him in His death. Hallelujah. Alam niyo, pag kamatayan na pinag-uusapan, parang kayo muna mauna. Pero siya, anytime, ready siya, at nais niya, wala siyang hesitation kung kailan tawagin siya ng Panginoon, kung kailan na ipaintulot ng Diyos na maranasan niya ang suffering na katulad ng Panginoong Jesus, willing siya. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Wala talaga siyang kayabang-yabang, mga kapatid. You see, nakita niya that by any means possible, I may attain the resurrection of the dead. Hallelujah. Yun ang pinakanais ng kanyang puso. Sa kanyang, sa kabila ng napakarami niyang na-achievement, paglilingkod sa Panginoon, sabi niya, ang nais ko ay ma-attain ko ang resurrection mula sa mga patay. Okay, maranasan nyo, buhayin siyang muli ng Panginoon. Sapagkat at this point, alam niya na malapit na siyang tawagin ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, that I may attain the resurrection from the dead. Hallelujah.
Yun po ang pinaka-final glorious moment na tayo ay buhayin ng Panginoong Hesus at makita natin siya sa kanyang trono at makabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Nawa ito ay pumasok sa ating mga puso. Kung ano ang final longings and desire ni Pablo, mga kapatid, ay maging longing din sana natin na lalo nating makilala ang Panginoong Hesus, maranasan ang kanyang resurrection power upang sa pagdating ng mga pagsubok ng buhay ay magkaroon po tayo ng tagumpay, ng lakas ng loob, mga kapatid. Hallelujah! At maranasan ng kanyang suffering, even death, mga kapatid. Hallelujah! At napakarami ng mga kapatid natin sa ibang mga bansa, sa mga persecuted countries, Lord, mga kapatid, na talagang nakaranas literal na sila'y pinapatay na mga kalaban ng cross, na mga kalaban ng ating Panginoong Hesus, na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Ganon pa man, mga kapatid, isang pakinabang ang mamatay na nagsasuffer sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Amen po. Hallelujah. And then finally, his final convictions and final conviction as good followers of Christ. As good followers of Christ. Okay, basahin ko po. Not that I have already attained this, or I am already perfect. Sabi niya, ulitin ko, not that I have already obtained, okay? Hindi attained. I have already attained, hindi ko pa na masasabing narating ko na talaga. Yung sabi niya, even the perfection. Hallelujah. But I press on to make it my own. Okay, yung pagkakilala sa akin ng Panginoon, sabi niya, but I press on to make it my own because Christ Jesus had made me His own. Inangkin ako ng Panginoong Hesus, kilala niya ako, nais kong mangyari yon sa akin, na makilala ko rin siya, mga kapatid. At kung paano niya ako inangkin, ay patuloy ko rin siya angkinin. Okay, brothers, I do not consider that I have made it my own. Okay, hindi inaangkin ko na nakarating na ako talaga nasa sukdulang ayos na Kristiyano o talagang kilala ko na ang Panginoong Hesus or ako ay perfecto na. Hindi pa. Sabi niya, brothers, I do not consider that I have it my own, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward to what lies ahead. Again, but one thing I do, forgetting what lies behind, okay, yung mga nadaanan ko na, yung mga magagandang bagay na karanasan sa Panginoong Hesus, anuman, pangit man o maganda, hallelujah, yung mga persecutions at yung sufferings, hallelujah, ay iniiwan ko sa likod at ako'y nagpapatuloy, sabi niya, this one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Marami pa mga bagay sa hinaharap ang nais ng Diyos na maranasan ko. And then I am straining forward to that point, mga kapatid, na kung saan ay maranasan ko ang nais ng Panginoong Hesus na maranasan ko bilang lingkod niya. And finally, sabi niya, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press on towards the goal. There is a goal, mga kapatid. Tayo po ba ay merong goal? Ano po ba ang naisin natin talagang marating? Hallelujah. Tayo po mga Kristiyano, wala pong masama
na ang nais natin ay, makabili ng house and lot. Ang gusto natin ay mapag-aaral ng ating mga anak. Ang gusto nating, mga kapatid, ay dumami pa ang ating mga ari-arian. Pero sabi ni Pablo, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God. Hallelujah. Meron pong prize of the upward call of God. There is a calling na marating natin kung saan siya naroon, mga kapatid. Hallelujah. The upward call of God in Christ Jesus. Okay, hindi pwedeng wala ang Panginoong Hesus sapagkat lahat ng nais ng Diyos na maranasan natin ay kinakailangan kasama natin ang Panginoong Hesus upang maranasan natin ang tagumpay na nais niyang maranasan natin. Anumang blessing na inihanda ng Diyos sa atin ay mararanasan natin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. There is an upward call, mga kapatid. Hallelujah. Ang pagtawag ng Diyos sa atin ay patungo doon sa Kanyang kaharian. Marating natin ang nais niyang ipagawa sa atin. Hallelujah. And I believe, ang tunay na glory, tunay na magandang pakiramdam, mga kapatid. Hallelujah. Na nais na lahat ng mga tao ay naroon sa pagtungo doon sa takbuhin or naisin. Ang sabi niya, I press on towards the goal. There is a goal. There is a prize, mga kapatid. Hallelujah. And I believe, yun po ay makikita natin kung ano yung magandang bagay na yon kapag naroon na tayo sa Kanyang piling. Hallelujah. Amen po. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Ang dakila nating Diyos, mga kapatid, na naganda na magandang bagay para sa atin sa kabila ng paghihirap natin sa daigdig na ito. Hallelujah! Oh, glory to God! Hallelujah! Naalala ko po ang ating kapatid na itong linggo lang ay dinala sa huling hantungan ang ating kapatid na Sid, na ayon sa mga nagdala sa kanya sa hospital, bagamat ilang hospital yun na hindi siya tinanggap, pero every hospital na darat na nila, nagpupuri siya sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. And I believe yun ang totoong hallelujah, praise the Lord. Yun nakakaramdam ka ng sakit. Hallelujah, na hindi nararamdaman ng iba, na ikaw lang nakakaranas, and yet you are shouting. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po madali yun. Yung iba kung kulang sa pananampalataya, baka tanungin pa ang Panginoon, bakit ganito, Panginoon, bakit pinahirapan mo ko, bakit? Hallelujah. Glory to God. Sa puntong yon ay hinahangaan ko ang kapatid na yun. Hallelujah. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Ano man po ang mangyari sa hinaharap, tuloy po ang awit. Hallelujah. Tuloy po ang awit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tumayo po tayo at tayo manalangin. Glory to God. Hallelujah. Sa hirap o sa ginhawa, tuloy ang awit, mga kapatid. Hallelujah. Sa bilangguan o sa kalayaan, tuloy po ang awit. Hallelujah. Sa maraming hagupit at mga latay, wala pa tayong naranasan noon. Subalit ang mga Kristiyano nakaranas noon, sabi nila, tuloy ang awit, tuloy ang pagsamba sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Sa talikuran man at iwanan ng mga kapatid, tuloy ang awit, mga kapatid. Hallelujah. Sa sakit man o sa kagalingan, tuloy po ang awit. Hallelujah. Hanggang sa huling hininga, mga kapatid. Hallelujah. Tuloy ang ating awit sa Panginoon. Hallelujah.
Oh, hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos. Purihin ka, o aming Diyos na tumawag sa amin. Purihin ka, o Diyos na nagbigay sa amin ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoong Hesus, na nangako. Hallelujah. Kapag naipaghandaan nyo na kami ng tahanan sa inyong kalangitan ng mansion, kaya ibabalik upang kunin kami, upang kung saan kayo naroon, kami ay duroon. Salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, o aming Diyos. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka, Banal na Espiritu, naming kalakasan, karunungan, hallelujah, kaaliwan. Hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos. Hallelujah. Finally, mga kapatid, ano man ang ating nararanasan, tuloy po ang awit, tuloy po ang pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord God. Praise you, Lord. Puso nagtagumpay. Yes, Lord! Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, ito'y walang hubad. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutiyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Sabi natin sa Lord, tuloy ang awit. Tuloy ang awit. Sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang yes, Lord. Tuloy ang awit. Tuloy ang daluyan. Ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi matutiyo. Tuloy ang awit para sa'yo. Let's sing to God. Sumigaw tayo sa galak sa Panginoon. Amen. Dahil siya ay mabuti na Diyos. Hallelujah. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw